Ma, grabe ang daming iniwan yung problema kay Mayor. Halatang ano talaga no, hindi natatakbo talaga yung na una kay Yorme. Kasi naman sa lahat ng viewers ng Busilak Diary, please subscribe. Ingat kayo, God bless you. Hello mga kabungisngis, welcome back again to another vlog. For today's video, kanina nangako si Mayor Isko Moreno sa mga nasunugan sa May Sampaloc. Pangalawang sunog na po ito sa May Sampaloc, Manila. And ngayong hapon po, dahil sa nangako si Mayor Isko na gagawan niyang paraan, yung mga nasunugan, bibigyan niya ng tulong. At ngayong hapon po, bumalik po ang ating butihing Yorme na si Mayor Isko Moreno para magbigay ng financial na tulong sa mga kababayan natin na 15,000. Imagine mo dati 10,000 yung binibigay dahil alam ni Mayor na hindi sapat yung 10,000, kulang pa sa mga pangangailangan ng mga yero. Alam ni Yorme kung magkano yung mga bilihin, kaya dinagdagan ni Mayor Isko yung pantustos sa tulong, pambigay niya ng tulong, cash assistance sa bawat pamilya na nawalan ng tahanan. Panoorin po natin tong pagpunta ni Yorme dito sa May Sampaloc, Barangay 420. And kasama rin po ni Yorme si Vice G. Atienza. Si Yorme, no, kapag nangako siya, talagang tinutupad niya. Sabi niya kaninang umaga, hahanap siya ng pera para makatulong sa mga nasunugan. And ayan na po si Mayor Isko Moreno, bilis kilos na nagbibigay tulong sa ating mga kababayan. Senator J. De La Puente. Kahit na nakakalungkot yung nangyari sa mga taga Sampaloc, pero may ngiti pa rin sa kanilang mukha dahil alam nila meron silang pag-asa kay Mayor Isko. Magandang hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na itong tumating sa ating pagsubok kung hindi paalala tayo dapat. And another pagsubok na naman to kay Mayor Isko Moreno sa kanyang pamumuno dahil ilang araw pa lang, 4 na araw pa lang si Yorme sa kanyang pagkakaupo. Yung pangatlong araw kahapon, nagbigay din si Yorme ng tulong sa mga nasunugan din po sa May Sampaloc. Kaya pangalawang sunog na po ito sa May Sampaloc, Manila. Ngunit kung paano tayo at ito ay binigay sa atin ng Panginoon sa napaka-perfectong panahon. Dahil ngayon na nangyari itong sa una na ito, ang alkalde natin ay si Mayor Isko Moreno. Sinutulad natin si Mayor Isko. Ang Vice Mayor natin, si Vice Mayor G. Alam natin na sa kabila na nangyari sa una, meron tayong 2 tao na sigurado nating masasandalan. Kaya huwag mo kalimutan magdasal, pati ang kalusugan ng ating alkalde at ating pangalawang alkalde, magdasal nyo. Halos hindi na po sila natutulog sa dami ng trabaho. Kaya nga prayers for Mayor Isko and Vice G kasi talagang tuloy-tuloy yung pagtatrabaho ni Yorme. Siguro nga sa 4 na araw niya sa panunungkulan bilang mayor, sabi nga parang narinig ko kanina 8 hours palang nakakatulong si Yorme. Pag samasamahin mo yan na yung 4 na araw na yan. Maraming salamat po at kasama niyo kami sa inyong uling pagbangon. Maraming salamat po sa mga Ryan Ponce at sa mga pagkakataon po ito mawagin po natin ang ating vice alcalde ng Luzon, Maynila. Palakpakan po natin.
Please makikita nyo mararamdaman nyo ang buhay ng Pilipinas sa Maynila sa pamamagitan ng pagkakataon ng sinunod. Sa pangalawa, wala ko nakikita ng meron sa inyo. Nakikita ko rin bakas ng ano, ang ilang authorities na pinigamit. Pero lagi may matandaan mo. Ang Panginoon, kahit na masakit ang nangyari, alam ko meron siya sa lahat. At lahat ng meron kayo, wala man, kaya nang ibigyan ng buong. Kaya kahit na masakit ang pinagdaanan ninyo, pasalamat ko rin kayo ang buhay ko. Pero huwag kayo magulma dahil hindi wala ang gobyerno, pero mananay, at di parang sa inyo ay ituloy na sinisa. Mahal na mahal po namin kayo. Kung saan yung gobyernong nagmamahal, nagmamalasakit sa mga batang Maynila. Ang maganda dito, kahit na nangyari to, at manampalataya kayo sa Panginoon, naniniwala ako kaya niyang ibalik ng siksik ang nawala sa inyo. Ngunit ang magiging maganda doon, pag dumating na kayo sa puntong yun, sakta na niya, kasama niya na ang Panginoon sa inyong mga buhay. Sa inyo, para maging maayos ang buhay. Maraming salamat. And dagdag ko lang, sabi nga nila, tayong mga Pilipino, kahit na anong pagsubok ang dumating sa atin, talagang nakukuha pa rin nating ngumiti, tumawa despite of all problems that we had. Pero may nag-comment pala sa atin kanina kung ilan yung estimate na pamilya na nasunugan. No idea po ako, pasensya na kung ilan po yung pamilya na nasunugan po dito sa may Barangay 420. Maraming salamat po, Vice Mayor G. Atienza, sa mga pagkakataon dito, mga pinakamalit namin sa Barangay 420. Palakpakan po namin ang ating ama ng lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno. O again, bago muna pagsalitain natin si Yorme, kaninang umaga nagpunta na si Yorme, nagbigay na rin ng mga tulong ang mga kawani ng lungsod ng Maynila, ang MDSW, pagkain, masisilungan. Kahit nga walang inabutang salapi si Mayor Isko dito sa City Hall, nagagawa niya pa rin ang paraan para tulungan ng ating mga kababayan. Ikipagpalitan ko na lang yung sitwasyon. At baka nagugulat din kayo, kung dati-dati tatlong araw o apat na araw sa dito bago kayo matulungan. Kanina, nakita tayo. O, hindi lang nakausap ako sa oblo. Yan ang bagay na ipinagpapasalamat ko sa mga bago department natin na marunong sumabay sa akin na kailangan pag may sumilangin kung ibigay natin sa solusyon, hindi rin ito. And shout out tayo sa bagong head ng MDSW. Sabi ni Yorme, kayang sumabay sa kanya. Kung gaano kabilis kilos si Yorme, ganun din kabilis kilos tumulong ang MDSW sa pangunguna ng ating director na si Sir J. De La Fuente. Kahit pa paano naman, mag-isang kinakala, hindi naman. Magkang sakit o masunugan o
And salamat din sa ating mga social welfare na nakangiti kapag nandyan po. Kasi 'di ba, yung naturo nga ni Mayor Isko, yung bigat na nararamdaman ng mga nasunugan, gawin pa rin nilang nakangiti pa rin sila despite na mabigat din ang kanilang trabaho at wala din po silang pahinga. Sino gulo? Sino di ba kumakain? Lilipas din yan. Naalala ko ting kokos ni Yorme. Sino ang hindi pa kumakain? Lagi ako nagtataas ng kamay. Kanya ang ating bagong direktor, James Dinabe. Ito bagong mga kusya, sino ko? Kasama ko nito. Nandito ko, yes, Ryan Ponce. Sige ang district natin, dati yung Rosiman. Si Tony Wadi Gintos. Kasi namin yung mga sige ang district natin. Okay, gusto ko. Sabi ni Jose Raya, leadership of ICLC, nagpasan ng prevention may papunta ko kami ng mala para yung mga pulis. Inalat na ako tayo para sa inyo. At sumamulan sa akin magpalit po sa siguro. Muntik kang magputulan ng kuryente ang ating eskwelahan, ospital at pamahalaan sa pamahalaan. Kasi dumating yung notice, notice of discrimination. Dumating yung notice of discrimination. Internet. Notice of disconnection. Meron pang pati yun, problema. Grabe, ang daming iniwan yung problema kay Mayor. Halatang talaga, hindi natatakbo talaga yung na una kay Yorme. Kasi naman, kung balak mong bumalik, may maganda kang gagawin. Pero eto, imaginein mo, puro problema. And balita ko nga, yung pumunta si Yorme nung June 30, ang naiwan lang wala nga rin yatang naiwan sa kanya. Lamesa, wala din. Ang tanging nadatnan niya lang, vault. Grabe, gulat ako dito Grabe si Yorme, no? Ano kayang nararamdaman ni Yorme, no? Na ganun yung ginawa sa kanya. Eskwelahan at ating gobyerno. Marami. Amounting to 133 million pesos. Grabe, ang laki. Nung panahon naman ng mga nauna kay Yorme, siguro hindi naman ganun na hindi nagbayad ng kuryente, ng internet, etc. Pero eto talaga, iniwanan talaga si Yorme ng talagang puro problema. Hi God, please, mga batang Maynila nga rin. Kaya buti na lang mga batang Maynila, gising kayo. Kasi tignan nyo naman, ang dami nalalaman natin na ginawa ng past administration. Ultimo pala, internet, hindi na bayaran, tubig, sa kuryente, sa may City Hall. Grabe, nagulat ako dito. Parang pag dumating lang yung time, kung pwede lang, kung kaya ko lang, tanongin si Mayor Isko Moreno sa mga dumating sa kanyang problema bilang mayor. Ang daming iniwan talagang problema sa kanya, lalo na sa pananalapi. Ano kayang nararamdaman ni Mayor doon? Pero alam niyo naman, si Yorme hindi siya nagtuturo hindi siya kasalanan nito, kasalanan yan, hindi niya naman ginagawa yung ganun. Bukod tumatayo siya, taas noo, siya mismo ang
ano ba tamang word dun, nagbabayad or sinasagot lahat ng problema na iniwan sa kanya, lahat ng inatang sa kanyang problema. Grabe. Ang pagkakataon, dumarating pagka binibigyan ka ng guide. Pero alam naman ni God, napakabuting tao ni Yorme. Masusolusyon niya lahat ng problemang darating sa kanya at dumating. At sa mga batang Maynila, buti na lang, gising na kayo. Buti, gising kayo. Kung hindi, naku po, ano na kaya nangyari sa Kamaynilaan? Kung merong sunog kaya, tanong lang ha, kung merong sunog kaya, mabilis kayang mabibigyan kayo ng tulong? Yung tipong pupuntahan ba kayo agad-agad? No idea kasi ako hindi ako nagbablog na nun. Kung nagbibigay agad ba ng tulong, babalik agad, pupunta agad-agad. Kung mismong nasunugan ka, ayusin din, babalik, bibigyan ka. Isang araw lang, bigay tulong na agad. Katulad ng ginagawa ni Yorme, kung yun ang nangyari nung nakaraang administrasyon. Kasi kay Mayor, tingnan mo naman, walang-wala na. Parang tulo na lang. Kahit nga tulo sa faucet, parang wala na lang. Pigang-piga na nga si Yorme. Pero nagulat talaga ako dito Grabe, ang daming iniwan pala talagang problema. Ay, Yorme, pa-interview. Anong nararamdaman mo, Yorme? Isang tuman, tinatawag ko lahat ng Meralco, Delphine, Smart, hindi kami ngayong hapon. Kaya ako katatapos na. Kasi pinabibilis ko lahat ng construction nila sa kalsada. Lalo na itong rason. Ayan, ang tagal-tagal na. At pinagkakang verbal. Sa mga community, tubig, and so on and so forth. Ito rin ang pagkakataon. Kaya pumanatag kayo. Buhay ang ospital ng Sampaloc. Hey! Ito madalas yung mga sakit. Humingi ako ng palugi. Diba sa pera? Sabi ko, hindi ako pwede ka magkasundo. Bigyan nyo na ako ng 2 months. 2 months na ako. I-update ko yun. Grabe, nakakaawa si Yorme. Ay, naku, bakit kayo ganyan? Kumpanya sa internet, telepono, tubig, at saka ng syudad. Pumayag naman. Salamat sa Diyos. Dalawang lang. Sino ba pwede ma-hold up? Turo nyo nga sa akin. Grabe. Ngayon ko lang nalaman niya na kasi hindi tayo nakanood kanina. Talagang sobrang nagulat talaga ako dito sa nalaman ko. Ay, sana meron tayong mga investors dito sa Maynila. Tulungan nyo po ang ating mahal na si Mayor Isko Moreno. Mag-invest po kayo dito sa Maynila. And sa mga, alam ko naman sa mga magagaling nating politiko dyan, tulungan nyo naman po si Mayor Isko Moreno na kahit paano makagalaw, makahinga naman po sa iniwang problema sa kanya. Grabe. Nakakalumo at nakakaawa si Yorme sa mga nangyari at ginawa sa kanya. Imagine mo, 4 days pa lang nakaupo si Mayor Isko Moreno pero yung problema na iniwan sa kanya parang pang 2 taon na Araw-araw talagang mayroon tayong nalalaman na problema na iniwan sa kanya talaga. Ay, nako! Nako! Yun din yung mensahe ko sa inyo. Kahit yung pagsubo o yung susubo. Pasensya na kung nakakat ko talaga si Yorme. Si Mayor Isko Moreno, malakas yung pananalig niya kay Jesus. Kasi talagang makikita mo talagang nakataas noo pa rin siya. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Talagang blessing siya sa ibang tao. Imaginin mo, wala na pero yung tipong wala na, ito isang kamay mo kinain na,
pinakain niya pa yung isang kamay mo. Pero malayo naman tayo dun kasi mahal at gusto ni Yorme yung ginagawa niya. Pero grabe, simutang Maynila. Pero salamat sa inyo, mga batang Maynila, na ibinalik nyo si Yorme. Kita nyo, ay, ang bilis ng tulong. And etong batang Maynila nung kampanya ni Yorme, yung taga Sampaloc, kung maaalala nyo, yung ang dami din sinabi regarding kay Yorme. Asan kaya yung batang Sampaloc na yun na tumakbong mayor? Nasaan kaya? Para magbigay din ng tulong sa mga kababayan niya dito sa Sampaloc. Dati ang lakas magbigay ng mga ayuda eh. Dahil ba tapos na yung eleksyon, kaya wala na. Wala nang pakialam. Kaya maging matalino kayo, mga batang Maynila, kayo mga kababayan ko, maging matalino kayo tuwing botohan. Dahil may mga politikong lalabas at lalabas kapag eleksyon at magbibigay sa inyo ng kung ano-ano. At salamat din sa inyo na hindi kayo nagpatinag at hindi kayo naniwala dun sa mga bigay ng mga politiko, mga budol na mga politiko. Alam nyo, nirefer ko to sa lahat ng politiko. Alam nyo, na tanging, ako naman to para sa akin, alam naman ng mga batang Maynila na tanging si Mayor Isko lang talaga ang magbibigay sa kanila ng kapanatagan, kaunlaran. Hindi naman sa kaunlaran ng pamumuhay na iaangat. Siyempre may tulong nyo pa rin, pero maayos, payapa, may pagmamahal, serbisyo, nasabi ko na ba yung kapanatagan, lahat-lahat na. Batang Sampaloc, paramdam ka naman. Minsan, kailangan lang natin sa natulog natin sa pagkakataon. Kung hindi kung beses tayo na dapat, mag-ibigay natin ilang beses tayo pwedeng bumangon. At ngayong araw na ito, sa maliit ng mga kapuranan kasama susi, mag-usap na kayo ng mga kapatid. Basta hanggat kaya kong bigayin ang bingko, ibigayin ko. Tigil na tayo. Kasabihin ko na yun. Hanggang kaya. Okay? Bilang pagtutuwa sa pangalaman. Nasulong ngayon, makakita kayo kami. Bawat nasunugan ng pamilya. At hindi nasunugan o nawakan damage. Yung nawakan damage, tatanggap ng 5,000 bawat isang pamilya. Yung mga nasunugan, tatanggap ng 15,000 pesos. Okay? Naalala ko pala, may kakilala ko na water damage daw kuno. Talagang mayroong binibigay sa water damage, kaya yung kakilala ko sa water damage, hindi naman na water damage. Wala lang, share ko lang. Wala ko tayong pera. Dati po sa kong yan. Ngayon, dalawa po. Kasi, habang tumataan, nagmamahal ang hero, mamahal ang dos-ordos, mamahal ang gamit, mamahal ang pagkain. Sabi ko, i-adjust na natin. Para marami kayong matulungan natin na mga gamit at kailangan nyo. Kaya pagpasensyahan nyo yan. Kaya awa ang Diyos. Makakaraos ka kami. At may awa ang Diyos, makakaraos ka rin po, Yorme, sa problemang kinakaharap mo po ngayon. Ay, ang hirap nung nasa kalagayan ni Mayor, no? Hindi ko kaya. Hindi natin kaya yan. Ilang tao yung papakainin ni Yorme, tutulungan ni Yorme. Milyon. Ay, wala ba kayong awa? Sabi nga ni Fiang, ang Diyos may awa, pero si wala. Makakaraos tayo. Makakaraos tayo. Sa mga lolo, Pasensya na kung natatawa ko. Natatawa ko na lang yung disappointment na nararamdaman ko. lola ko, yan ang pinaka-state sa akin. Malaki utang sa inyo ng Maynila. Ang daming hindi nila nakuha. Ilang buwan na. Hindi, itatama ko yun. Mali yun, maliwanag ng isang libo. Hindi, ano yung pambolas.
Ayaw nga pala, no, ginawang 1,000 yung 500 during campaign. Yung magkakampanya na. Grabe, no? Ay, naku. Yung tama ko, babalik ko sa tama. Pero, walang maiiwan. Botante hindi may sakit o wala. Hindi nakuha, updated lahat. Hindi tulad dati, no? Pag hindi nakuha, forfeited. Ito yung sa akin yung narinig. Baka sabihin mo, dati 1,000 yan. Bakit hindi 500 ulit? Meron naman natin. Anong gusto nyo? 1,000 pero walang bigaya o 500 pero makatotohanan? Ano sabi mo, nakakata? Ang nagsasabi ng dapat, nagsasama na, pero kayo magalala, parating na yung siya. Napaka-transparent talaga ni Yorme, no? And, ayan nga, sabi ni Yorme, parating na yung ensure ng mga lolo't lola natin dyan. Napakamahal yun, ha? Grabe. Oh! Ay, grabe. Lahat ng ipinangako ni Yorme during campaign. Ayan, unti-unti nang bumabalik sa ating mga kababayan sa Maynila, lalo na sa mga lolo't lola ko, ika nga. Basta, kung ano yung nakukuha natin, ano ako ng paraan, pero ngayon kami po natin yung problema. So muli, maraming salamat sa pagkukuhanan mo sa amin. Kung maganda, yung garbage crisis, kasi nyo ba kung tinitingnan na relasyon ba? Yes! Kailangan na tayo crisis sa basura. Pero alam natin isa-isa ng malaki na ang nahakot na basura sa kalsada sa Manila. Tama mali? Hindi pa tayo titigil. Hindi tayo titanggat para manormalize na ang hakot ng basura. Hindi na tayo pangpaksa. Yes, sir. Ay, yung baha. Oh. Yung baha, nag-order na ako sa barangay kanina. Nag-excuse lang sa akin si Chairman Akala. Kasi kasama siya dapat sa meeting kanina. Kung gusto niya, naiwan dito. Kasi umaga, sinabi na sa akin yung problema niyo. Plus kanina nag-excuse siya. Ibiniskas namin mga chairman. Pag-declare. At patutupad ko na yung master plan ng drainage system ng Manila. Mahaba yun. Ayun, kung napanood yung upload natin na pag-usapan na yan kanina sa may City Hall, yung mga barangay kinausap, barangay zone na kinausap ni Yorme regarding nga po dyan sa pagbaha at yung mga problema rin po. Then yung curfew nga rin po na pag-usapan din po yan. Natin pakinabangan ngayon, at least yung susunod na salin-langin natin. Kasi is master plan kung paano ayusin yung drainage system natin. Importante yung basura muna. Huwag nang pumunta sa import na. So muli, maraming salamat sa pagtitiwala natin. Naalala ko lang, nandito na lang naman kayo, yung mga minor pinagdal ko na. Ako, kukunin ko yun. Pagka nasa gabi kayo, nasa kalsada kayo. Sana no, palit na lang. Kunin yung magulang ay although labas ng labas yung bata, matigas ang ulo, hindi rin nakikita ng magulang, pero kung talagang merong batas sa bahay din nila, hindi gagawin ng bata yun. Siyempre kailangan talagang matapang ka sa pagsasabi sa anak mo. Buti na lang may curfew kasi yung mga bata. Kasi yung mga bata, anong oras na, 12:00, 1:00, kahit na may pasok pa sila kinabukasan, talagang nasa labas pa sila naglalaro. Kaya yung ibang bata napapahamak. Tapos magtataka yung mga magulang, bakit napahamak yung mga anak nila. Hay. Para sa pamutihan nila yun. Sabihin ko sa inyo anak, hindi na sila, uy, makakakuha niyo rin, dadali ka sa Marikina. Hindi kasi, papasama ka lang. Bisa ayaw kang hindi pamulan. Sana sa susunod makasama tayo dyan sa curfew sa mga bata rin.
Yan yung mga tingkat. Malay nyo, meron tayong upload sa mga susunod na yan. Make Ferdinand sa Maynila. Para sa kabutihan, una, ng kalooban nyo. Kabutihan din ang mga para sa kaligtasan. Hindi sila makaribara sa mga rambol-rambol. Rambol-rambol, di pa matulit o marambol-rambol. Hindi sa uulo kayo, hindi sila. Pagod kayo sa katawan, nag-uulo sila. Kaya niya, kakalawitin ko lahat yan. Pag umamasa, matulong umaka, kalingat ng curfew, sa Marikina na kayo matutulog sa susunod na araw. Okay? Maluhanap pa. Hindi pala gagawin. Hindi sila nilabas. Kaya tayo, tayo naman. Maraming salamat. Manila! Thank you. Maraming salamat po, Your Meris po, Coronel Lumoroso, and of course, sa kapatid Pansahana Luisa. Thank you po, magandang po sa inyo lahat. Alam ko, grabe yung susunod na pwede kapag po at masasakit sa puso ko. Hindi talaga sa pagkakinig ng ako'y kagabi. Ilang oras din na bago na sa ayos ko alam ko. Hindi naman na ito, pero magtiwala na po sa taas. Alam ko meron siya. Mas maganda na itong ibibigay sa inyo. Pag wala lang, okay, mawawala na po ang pag-asa. Yan lang po. Maganda na ako po sa inyo. Tapos na pala. Oops. And, dito ko na tinatapos ang aking vlog. Ang tulad nga ng sinabi ko kanina sa mga politiko po natin, sa mga ano pa ba, investor, pagkatiwalaan nyo po ang Maynila. Mag-invest po kayo dito sa Maynila dahil kailangan din po ni Mayor Isko Moreno ng Maynila ang tulong nyo rin po. At makakaasa naman po kayo sa maayos na pakikipag-usap, sa maayos na gagawin sa inyo ni Yorme. At dito ko na tinatapos ang aking vlog. Ugaliing manood ng ating mga upload dito sa YouTube, Busilak's Diary. Meron tayong clearing operation, Manila update. Meron din tayong reaction video tulad ng ginagawa natin. Update kay Mayor Isko Moreno. And please follow Busilak's Diary Ulala sa Facebook and Busilak's Diary sa TikTok. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo palagi and God bless us all.